Isang pamilyar na amoy ang gumising sa buong kapitbahayan bago pa man sumikat ang araw, ang pinaghalong bango ng bagong lutong tinapay at ang matamis na samyo ng pag-asa. Ngunit sa loob ng maliit na panaderya ni Joseph, may isa pang amoy na nangingibabaw, ang mapait na singaw ng desperasyon. 4:00 pa lang ng umaga, pero ang pawis ay malagkit ng gumuguhit sa kanyang noo, humahalo sa pinong alikabok ng harina na tila permanenteng nakadikit sa kanyang balat. Hinugot niya ang isang malaking bandehado ng pandesal mula sa luma at kinakalawang na hurno, isang pamana pa mula sa kanyang mga magulang. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Kalahati ng mga tinapay ay perpektong golden brown malambot at kaakit-akit. Ang kalahati ang mga nasa bandang likuran, kung saan pinakamalakas ang apoy ay sunog at maitim na parang uling. Sayang, bulong niya sa sarili. Bawat sunog na piraso ay perang nawawala, perang pambayad sa kuryente sa tubig at sa patong-patong na utang sa supplier ng harina. Ang Panaderia de Padua, na dating simbolo ng kasipagan ng kanyang mga yumaong magulang, ay unti-unti nang nilalamon ng panahon at ng mga modernong coffee shop na nagsulputan sa paligid. Siya na lang ang natira, kasama ang lumang hurno at ang mga alaalang nakapinta sa bawat sulok ng gusali. Habang maingat niyang inaalis ang mga sunog na tinapay, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na panaderya. Ang kanyang lumang cellphone. Kinapa niya ito sa bulsa ng kanyang maruming pantalon. Sa screen, kumikislap ang isang pangalan na nagdulot ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, Kathy. Ang kanyang ate. Nag-atubili siya bago sagutin. Hello, Joseph. Salamat naman at sinagot mo. Ang boses ni Kathy sa kabilang linya ay matinis at puno ng artipisyal na kasiglahan na parang laging may kausap na audience. Huwag mong kakalimutan ha sa linggo. Dito sa bahay ni Kuya Michael, magpapa-fiesta siya. Darating ang mga bago niyang business partners, kaya please lang magsuot ka naman ng medyo disente. Huwag yung amoy harina ka pa rin pagdating mo. Napapikit si Joseph. Bawat salita ay parang isang maliit na karayom. Oo ate, hindi ko naman nakakalimutan. Good. At saka dumaan ako kahapon sa tapat ng bahay niyo, ng bahay nila mama. Ang haba na ng damo nakakahiya sa mga kapitbahay. Linisin mo naman yon kapag may oras ka. Ikaw na ang malapit dyan. Hindi na niya binanggit na halos 14 na oras siyang nagtatrabaho, araw-araw na pag-uwi niya, ay halos gumapang na lang siya sa pagod. Sige ate, yun na lang ang naisagot niya. Sige na bye, I have a yoga class pa. At sa isang iglap na wala na ang koneksyon, iiwan si Joseph sa katahimikang mas maingay pa kaysa sa boses ng kapatid. Isinandal niya ang kanyang likod sa pader na magaspang. Lechon, business partners, fiesta, mga salitang galing sa ibang mundo, isang mundong matagal na siyang hindi kabilang. Si Michael, ang kanyang kuya, ay matagumpay na may-ari ng isang lumalaking kadena ng mga water refilling station. Si Kathy naman ay napangasawa ng isang middle-level executive at ginugugol ang oras sa pagpapakitang gilas sa social circle nito. At siya si Joseph, ang bunso, ang naiwan para mag-alaga sa kanilang mga magulang hanggang sa mga huling sandali ng mga ito. Ang nagmana ng bahay na unti-unti nang gumuho at ng panaderyang halos hindi na kumikita. Habang naglilinis ng sahig, may naramdaman siyang isang maliit at lukot na papel sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang tiket sa loto. Naalala niya ang araw na binili niya yon, isang hapon ng matinding pagkabigo. Matapos masira na naman ang thermostat ng hurno at masunog ang lahat ng kanyang niluto. Sa sobrang desperasyon, isinugal niya ang huling 20 pesos sa kanyang bulsa. Tinayaan ang mga numerong may malalim na kahulugan, ang kaarawan ng kanyang ina at ama, at ang petsa ng kanilang sabay na pagpanaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Asa ka pa, Joseph? Sabi niya sa sarili,
at akmang ilulukot na muli ang papel nang bigla siyang natigilan. Ngayon nga pala ang draw. Gabi na nang matapos ang kanyang mga gawain. Ang panaderya ay sarado na at ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na bumbilya sa itaas ng kanyang mesang gawaan. Umupo siya pagod at gutom habang kumakain ng natirang pandesal na isinawsaw sa kapeng matabang. Kinuha niya ang lumang dyaryo na iniwan ng isang customer kanina. Binuklat niya ito sa pahina kung saan nakalista ang mga nanalong numero. Kinuha niya ang tiket mula sa kanyang bulsa. Isa-isa niyang tiningnan. Ang unang numero, tumama. Bahagya siyang umayos ng upo. Ang pangalawang numero, tumama rin. Nagsimulang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Ang pangatlo, ang pang-apat, ang panglima. Lahat ay magkakatugma. Napahinto siya sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na katitig sa huling numero sa dyaryo at sa huling numero sa kanyang tiket. Pareho. Ang mundo ni Joseph ay biglang tumahimik. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas, ang ugong ng lumang refrigerator, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na pintig ng kanyang puso. Sa ilalim ng mga numero sa dyaryo, may nakasulat na maliliit na letra, Grand Prize 400. Isang mananalo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang tiket na para bang bigla itong nag-aapoy. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumalon sa tuwa. Sa halip dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga braso sa mesa, isinubsob ang kanyang muka at humagulgol. Umiyak siya hindi lang dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kanyang tiniis. Umiyak siya para sa mga gabing hindi niya alam kung saan kukunin ang pambili ng gamot ng kanyang mga magulang. Umiyak siya para sa bawat pangungutya at pagmamaliit na natanggap niya mula sa kanyang mga kapatid. Umiyak siya dahil sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon ng kadiliman, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog sa kanyang harapan. Ngunit habang dumadaloy ang kanyang mga luha, isang malamig na damdamin ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Naalala niya ang tawag ni Kathy kaninang umaga. Ang pag-aalala nito sa disenteng damit at sa mahabang damo, pero ni minsan ay hindi nangumusta kung kumakain ba siya. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Michael kung saan tinawag siya nitong kawawa at walang ambisyon. Paano kung malaman nila, bigla na lang ba siyang magiging pinakamamahal na kapatid? Bigla na lang ba siyang magiging disente at may ambisyon? Isang ideya ang biglang sumibol sa kanyang isipan, isang ideyang mapait, masakit ngunit kailangan. Isang pagsubok, isang paraan upang malaman nang walang bahid ng duda kung sino talaga sila kapag wala siyang maibibigay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng lumbay ay napalitan ng isang blangko at determinadong ekspresyon. Maingat niyang tiniklop ang tiket. Lumakad siya patungo sa isang lumang aparador at kinuha ang isang lata ng biskwit na pinagtaguan ng kanyang ina ng mga importanteng dokumento noon. Inilagay niya ang tiket sa loob, sa ilalim ng mga lumang resibo at ng birth certificate niya. Isinara niya ang lata. Sa pagbabalik nito sa aparador, nasalamin niya ang kanyang sarili sa madilim na salamin ng pinto. Ang nakita niya ay hindi na ang pagod at talunang si Joseph. Isang bagong tao ang nakatitig pabalik. Isang taong may hawak na 400 milyong piso at isang plano na susukat sa tunay na halaga ng dugo at pamilya. Nagsimula na ang kanyang paghahanda para sa sakit na katarata. Ang bahay ni Michael sa isang pribadong subdivision ay isang mundo na kaiba sa luma at amoy-hari ng buhay ni Joseph. Mula sa labas ang mga modernong linya ng arkitektura, ang malawak na hardin na may mga nakatagong ilaw at ang dalawang mamahaling sasakyan na nakaparada sa garahe ay sumisigaw ng isang salita tagumpay. Pagpasok ni Joseph sa malaking gate, para siyang pumasok sa ibang dimensyon.
Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bagong gatang lechon, hindi amoy lebadura at sunog na asukal. Ang tugtog ay hindi pamilyar na OPM, kundi isang malamyos na jazz na tila pinili upang magbigay impresyon sa mga bisita. Ang mga bisita, mga lalaking naka-designer polo at mga babaeng kumikinang sa alahas, ay nagtatawanan sa mga grupo, hawak ang mga kopita ng alak na mas mahal pa marahil sa isang linggong kita niya. Suot ni Joseph ang kanyang pinakadesenteng damit, isang asul na polo shirt na ilang beses nang tinahian sa kwelyo at isang kupas na pantalon. Sinubukan niyang maging hindi kapansin-pansin na isang madaling gawin dahil tila hindi naman siya nakikita ng karamihan. "Joseph, you're here." Bati ni Kathy, lumapit at mabilis siyang hinalikan sa pisngi, isang halik na hindi umabot sa mga mata nito. Nasa hardin si Kuya kausap ang mga bago niyang investors. "Mamaya ka na lumapit ha." Mukhang seryoso ang usapan. Ang bawat salita ay may kasamang pahiwatig, "Huwag kang istorbo." Tumangulang si Joseph at kumuha ng isang basong tubig. Sumandal siya sa isang pader, malapit sa kusina. Pinapanood ang eksena na parang isang pelikula. Nakita niya si Michael sa gitna ng isang grupo, tumatawa ng malakas habang may itinuturo sa bagong renovate na swimming pool. Ang relo sa braso nito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw sa hardin. Si Kathy naman ay abala sa pag-aasikaso sa mga asawa ng mga negosyante. Ipinagmamalaki ang kanyang bagong orchid collection. Pamilya. Ito ang kanyang pamilya. Ngunit sa piling nila, mas ramdam niya ang pag-iisa. Sa kanyang bulsa, ang resibo ng kanyang pinakadesenteng damit ay isang paalala ng kanyang kahirapan. Ngunit sa ilalim ng lumang kama niya sa bahay, nakatago ang isang tiket sa loto, isang sikretong nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas ng loob. Hinintay niya ang perpektong sandali. Nang matapos na ang mga seryosong usapan, nang ang lahat ay masayang kumukuha ng pagkain, at nang si Michael ay nasa sentro ng atensyon, nagyayabang tungkol sa planong pagpapalawak ng kanyang negosyo. Dahan-dahang lumapit si Joseph. Ang ingay ng kanyang pag-ubo ay halos hindi narinig sa lakas ng tawanan, kaya't kinailangan niyang magsalita. "Kuya." "Ate?" Ang boses niya ay mahina, halos pabulong, ngunit sapat na upang maputol ang momentum ng kasiyahan. Tumahimik ang grupo sa paligid nila. Tumingin si Michael sa kanya, bahagyang nairita sa pagkaantala. "Oh Joseph, anong problema? Kulang ba ang pagkain?" biro nito at nagtawanan ng ilang bisita. "Hindi kuya, may kailangan lang sana akong sabihin. Importante." Bumuntong hininga si Michael, isang senyales ng pagkabagot. "Ano yun? Bilisan mo, nagkakatuwaan kami dito." Huminga ng malalim si Joseph. Inilabas niya mula sa isang lumang brown envelope ang isang piraso ng papel, isang pekeng medical diagnosis na ipinagawa niya sa isang kaibigan sa rekto. Ang papel ay mukhang opisyal, kompleto sa logo ng isang klinika at isang hindi maintindihang pirma ng doktor. Nagpatingin ako sa mata kahapon. Simula niya sinisikap na gawing garalgal ang kanyang boses. "Matagal ko nang napapansin na lumalabo. Sabi ng doktor, mayroon daw akong advanced cataract sa kanang mata. Mabilis daw ang paglala." Ang salitang cataract ay nagpatahimik sa lahat. Biglang naging seryoso ang mga mukha. Kailangan daw operahan agad, sa loob ng 2 linggo. Kung hindi, baka tuluyan na akong mabulag sa kanang mata. "Diyos ko, Joseph." Bulalas ni Kathy, inilagay ang kamay sa dibdib na parabang siya ang direktang apektado. Nagpatuloy si Joseph, diretso ang tingin sa kanyang kapatid na lalaki. "Ang problema? Kuya, ang operasyon ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang 50,000 pesos, isang halaga na para kay Joseph ay katumbas ng bundok, ngunit para kay Michael ay barya lamang kumpara sa halaga ng relong suot nito. Biglang humalakhak si Michael. Hindi isang tawang nag-aalala,
kundi isang tawang mapanghusga. 50,000 ulit niya umiiling-iling. Joseph, Joseph, alam mo ba kung ano talaga ang problema mo? Hindi yang mata mo. Ang problema mo ay ang pagmamanage mo ng pera. Natigilan si Joseph. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Tignan mo yang panaderya mo. Patuloy ni Michael, ang boses ay lumalakas, ginagawang leksyon ang kanyang kahihiyan sa harap ng mga bisita nito. Luma na maliit ang kita. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na isara mo na yan at magtrabaho ka na lang sa akin, pero matigas ang ulo mo. Pamana ni Papa. Ito, pamana ni Mama. Iyan. Ayan, anong napala mo? Michael, tama na yan. Saway ni Kathy, ngunit walang kasinseryoso. Hindi. Kailangan niyang marinig to. Giit ni Michael. Gusto kitang turuan ng leksyon, Joseph. Isang leksyon tungkol sa pagiging self-reliant. Hindi ka matututo kung sa bawat problema mo ay tatakbo ka lang sa akin para manghingi ng pera. Hindi ako bangko. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Joseph. Ang kanyang pag-asa, gaano man kaliit, ay biglang nadurog. Hindi naman ako nanghihingi, kuya. Nangungutang lang. Babayaran ko kapag ano? Kapag kumita na yang mga sunog mong tinapay, putol ni Michael. Pasensya na, kapatid. Pero ang sagot ko ay hindi. Para rin yan sa'yo. Pagkasabi niyon, tumalikod si Michael at muling humarap sa kanyang mga bisita na tila walang nangyari. O ano pang hinihintay nyo? Kumuha pa kayo ng lechon. Minsan lang to? Naiwan si Joseph na nakatayo. Hawak pa rin ang pekeng resulta ng laboratorio. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at galit. Para siyang basurang itinapon sa gitna ng isang marangyang pagdiriwang. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, lahat ng mga mata ay bumaling kay Kathy. Ang kanyang ate. Ang babaeng mahilig mag-post ng Bible verses sa Facebook. Tumingin si Joseph sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit kaunting habag, isang huling sinag ng pag-asa sa gabing iyon ng pagkukunwari. Ang lahat ng tingin ay natuon kay Kathy. Ang malakas at mayabang na boses ni Michael ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan, at sa katahimikang yon, si Kathy ang naging sentro ng entablado. Nakatitig si Joseph sa kanya, ang mga mata ay puno ng huling hibla ng pag-asa. Si Kathy, ang kanyang ate, na laging nagsisimba tuwing linggo, ang nagpo-post ng mga salita ng Diyos sa social media, ang laging may dalang rosaryo sa bag. Isang dramatikong pag-arte ang unang isinagot ni Kathy. Nag-antanda siya ng krus, ang kanyang mga daliring may mamahaling singsing ay marahang dumampi sa kanyang noo. At dibdib, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Tumingala siya sa langit na para bang humihingi ng banal na gabay. Joseph, kapatid ko. Simula niya, ang boses ay malumanay at puno ng pagkukunwaring awa. Diyos ko, pinagdarasal kita gabi-gabi. Alam ng Panginoon kung gaano kabigat ang puso ko sa sitwasyon mo. Hinawakan niya ang kamay ni Joseph. Ang kanyang mga kamay ay malambot at makinis, isang malaking kaibahan sa magaspang at kalyadong palad ng kapatid. Gusto kitang tulungan, maniwala ka. Gustong-gusto ko. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Joseph. Kahit kalahati lang, ate. Ako na ang bahala sa iba. Umiling si Kathy, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding kalungkutan. Iyan nga ang problema, bunso. Ang pera ko kasi, naka-invest lahat sa isang spiritual project. Isang malaking donasyon para sa pagpapatayo ng bagong kapilya sa probinsya. Hindi ko na pwedeng bawiin, nakapangalan na sa Panginoon. Tila isang malamig na hangin ang humampas kay Joseph. Spiritual project, kapilya. Ang mga dahilan ay napakabanal pakinggan, ngunit sa kanyang pandinig, ang mga ito ay mga pader na mas matibay pa sa pagtanggi ng kanyang kuya. Pero ate, huwag kang mag-alala. Putol ni Kathy, pinisil ang kanyang kamay.
Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang mga pagsubok na tulad nito ay paraan niya para patatagin ang ating pananampalataya. Siguro ang kailangan mo ay mas maraming dasal at hindi reklamo. Ipagdarasal kita, ipagdarasal ko na may isang mabuting kaluluwa na tumulong sa'yo. Iyon na. Ang hatol ay naibigay na. Dasal. Iyon ang tulong na kaya niyang ibigay. Hindi na napigilan ni Joseph ang pait na namuo sa kanyang lalamunan. Dasal. Ulit niya ang boses ay hindi na nagmamakaawa kundi puno na ng sarkasmo. Lagi kitang nakikita sa simbahan, ate. Nag-aabot ka ng donasyon para makita ng mga tao. Nagpo-post ka sa Facebook tungkol sa pagtulong sa kapwa. Pero sa sarili mong kapatid na nangangailangan, dasal lang ang maibibigay mo. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Kathy. Nawala ang maskara ng pagiging banal. Napalitan ito ng pagkainis at hiya. Binitawan niya ang kamay ni Joseph na parabang napaso. How dare you, Joseph? Sita niya ang boses ay tumaas na. Pagkatapos kitang bigyan ng payo, ganyan pa ang sasabihin mo, bastos ka. Bastos ba ang magsabi ng totoo? Ganti ni Joseph ang galit. Na matagal nang kinikim-kim ay nagsimula ng umapaw. Para sa mga business partners ni Kuya may lechon at alak. Para sa kapilya sa probinsya may donasyon ka. Pero para sa mata ng kapatid ninyo, wala. Kahit isang kusing wala. Ang mga salita ni Joseph ay tumama sa pinakasensitibong bahagi ng pagkatao ni Kathy, ang kanyang imahe sa publiko. Ang mga bisita ay nakatingin na nagbubulungan. Ang perpektong pista ng kanyang kuya ay nasisira ng iskandalo ng kanilang pamilya. Sumusobra ka na, sigaw ni Kathy. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi na siya ang maamong tupa ng Panginoon, kundi isang liyong na sugatan ng puri. Nanginginig ang kamay ni Kathy nang abutin niya ang pinakamalapit na baso sa mesa, isang baso ng malamig na tubig. Sa isang mabilis at galit na kilos, ibinuhos niya ang buong laman nito sa mukha ni Joseph. Ang ginaw ng tubig ay parang sampal na gumising sa kanyang buong diwa. Naramdaman niya ang pagtulo nito mula sa kanyang buhok, sa kanyang mga pisngi at kung paano nito binasa ang kupas na kwelyo ng kanyang polo. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Kathy, sapat na para marinig ng buong hardin. Wala kang utang na loob. Pinalalamon ka namin dito, tapos sisirain mo ang gabi namin. Huwag mo kaming idamay sa pagbagsak mo. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa sigaw ni Kathy. Lahat ng musika ay huminto. Lahat ng tawanan ay namatay. Ang tanging maririnig ay ang pagtulo ng tubig mula sa mukha ni Joseph patungo sa mamahaling tiles ng sahig. Nakatayo lang siya roon, basang-basa, hindi sa tubig, kundi sa kahihiyan. Nakita niya ang mga tingin ng mga bisita, mga tingin ng awa ng pagkatsismis ng pagkamuhi. Hindi siya gumanti, hindi siya nagsalita. Dahan-dahan, tinalikuran niya ang lahat. Ang kanyang kapatid na babae na nanginginig sa galit. Ang kanyang kapatid na lalaki na nakatayo lang at walang ginawa. Ang mga estrangherong hinusgahan siya nang hindi man lang alam ang kanyang kwento. Walang lingon-likod na tinalikuran niya ang marangyang selebrasyon na amoy lechon at pagkukunwari. Tinalikuran niya ang kanyang pamilya habang naglalakad siya papalabas sa malaking gate at pabalik sa madilim na kalye. Ramdam niya ang bawat patak ng tubig na unti-unting natutuyo sa kanyang mukha. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mananatiling basa at sariwa. Sa gabing iyon, naintindihan niyang lubusan siya ay tunay na nag-iisa. Naglakad si Joseph na walang tiyak na patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mabigat, bawat hininga ay isang pakikibaka. Ang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha ay natuyo na, ngunit ang ginaw na dulot ng pagtatakwil ng sariling pamilya ay nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, ang pagbuhos ng malakas na ulan. Hindi siya naghahanap ng masisilungan. Hinayaan niyang basain siya ng langit na para bang umaasang mahuhugasan nito ang dungis ng kahihiyang idinulot sa kanya. Ngunit ang ulan
ay sa balat lamang. Ang sugat ay nasa loob malalim at mahapdi. Dinala siya ng kanyang mga paa, pabalik sa pamilyar na mga kalye ng kanilang lugar, mga kalyeng saksi sa kanyang paglaki sa kanyang mga pangarap, at ngayon sa kanyang pinakamatinding kabiguan. Sa gitna ng dilim na dulot ng gabi at ng makapal na ulap isang munting ilaw ang tila kumakaway sa kanya. Iyon ang karinderya ni Aling Luz Biminda. Kahit sarado na ang ilaw sa loob ng kusina, ay nakabukas pa. Si Aling Luz, isang biyudang nasa mga 60 anyos na, ay abala sa pagpupunas ng mga mesa. Ang kanyang muka ay may mga guhit na ng pagod at panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay laging may taglay na init at kabaitan. Napatigil si Joseph sa tapat ng karinderya, nakatayo sa ilalim ng ulan na parang isang basang sisiw. Nakikita siya ni Aling Luz mula sa salaming bintana. Agad nitong ibinaba ang hawak na basahan at sa kanyang mukha ay mababakas ang purong pag-aalala. Mabilis niyang binuksan ang pinto. "Joseph, anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagpapaulan dyan? Halika, pumasok ka." Hindi na niya hinintay ang sagot. Hinawakan niya sa braso si Joseph at marahang hinila papasok sa init at seguridad ng kanyang munting kainan. Ang amoy ng bagong saing na kanin at ng natirang adobo ay sumalubong kay Joseph, amoy ng isang tahanan na matagal na niyang hindi naramdaman. "Diyos ko, basang-basa ka," sabi ni Aling Luz habang kinukuha ang isang malinis na tuwalya mula sa likod ng pinto. "Umupo ka muna dyan at ipagtitimpla kita ng mainit na salabat." Sumunod si Joseph na parang isang robot. Umupo siya sa isang lumang silyang yari sa kahoy. Ibinigay sa kanya ni Aling Luz ang tuwalya at maya-maya lang ay isang umuusok na tasa ng salabat na may pamilyar na anghang ng luya. "Salamat po, Aling Luz." "Ano ka ba?" sabi ng matanda umupo sa tapat niya. Tinitigan siya nito nang may pag-aalala. "May problema ba, anak? Huwag kang mag-atubiling magsabi. Mukhang pasan mo ang daigdig." Sa simpleng tanong na yon, gumuho ang lahat ng pader na pilit itinatayo ni Joseph sa paligid ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sinubukan niyang ikwento ang nangyari, ang bersyon na inihanda niya para sa kanyang pagsubok. "Kailangan ko po ng operasyon sa mata, Aling Luz," sabi niya, ang boses ay basag. "Sabi po ng doktor may katarata ako. Kung hindi maaagapan baka hindi na po ako makakita." "Sus Mario Sep," bulalas ni Aling Luz na pahawak sa dibdib. "Pumunta po ako sa kanila para humingi ng tulong." Patuloy ni Joseph, hindi na binanggit ang pangalan ng kanyang mga kapatid. Pero wala po silang maibigay. Isang malalim na pag-unawa ang mababasa sa mga mata ni Aling Luz. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niya ang kwento ng pamilya nila. Tumayo siya. "Sandali lang, Joseph. Huwag kang aalis." Pumasok si Aling Luz sa maliit na kwarto sa likod ng karinderya. Pagbalik niya, may hawak na siyang isang maliit na tela na tila supot. Maingat niya itong kinala sa harap ni Joseph. Mula sa loob, kinuha niya ang isang rolyo ng mga lukot-lukot na pera na tinalian ng isang lastiko. Inilapag niya ito sa mesa. "Joseph," sabi niya sa isang mahinahon ngunit seryosong boses, "hindi ito malaki, pero ito ang lahat ng naipon ko. Pampaaral sana ito ni Mia sa susunod na semestre." Si Mia ang kanyang nag-iisang anak na nag-aaral ng medisina. Bago pa man makapagsalita si Joseph, ipinagpatuloy na ni Aling Luz. "Pero mas importante ang mata mo. Mas importante ang kinabukasan mo. Paano ka gagawa ng iyong masasarap na tinapay kung hindi ka makakita? Paano mo itataguyod ang sarili mo?" Kinuha niya ang kamay ni Joseph at sa pilitang isinara ang mga palad nito sa rolyo ng pera. "Hindi po, Aling Luz. Nakakahiya po. Para po kay Mia yan. Ako na ang bahala kay Mia," giit ng matanda. "Makakahanap ako ng paraan. Ang mahalaga ikaw. Huwag mo nang isipin ang pagbabayad. Kapag nakaluwag-luwag ka,
Nabayaran mo na lang ako ng pandesal araw-araw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakatitig lang si Joseph sa pera sa kanyang palad. Mga lumang papel na kumakatawan sa mga araw ng pagtitinda, sa mga gabing puyat at sa pangarap ng isang ina para sa kanyang anak. Ito ang sakripisyo. Ito ang tunay na pagtulong. At doon sa loob ng maliit na karinderya, habang umuugong ang ulan sa labas, muling umiyak si Joseph. Ngunit hindi na ito ang luha ng kahihiyan at galit. Ito ay luha ng labis na pasasalamat, isang luhang humuhugas sa lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Tinanggap niya ang pera, hindi dahil kailangan niya ang halaga nito, kundi dahil kailangan niya ang patunay. Kailangan niyang hawakan ang katibayan na sa kabila ng lahat ng kasakiman at pagkukunwari sa mundo, mayroon pa ring tunay at walang kondisyong kabutihang loob na umiiral. Ang ilaw sa karinderya ni Aling Luz ay hindi lang isang bumbilya. Iyon ang naging ilaw sa pinakamadilim na gabi ng buhay ni Joseph. Kinabukasan habang ang Maynila ay abala pa, sa paggising si Joseph ay lulan na ng isang bus patungo sa ibang syudad. Sa kanyang suot na simpleng t-shirt at maong, walang sino man ang mag-aakala na ang lalaking tahimik na nakatingin sa bintana ay naglalakbay upang kunin ang isang premyong babago sa takbo ng kanyang mundo. Ang rolyo ng pera mula kay Aling Luz ay maingat na nakatago sa isang sobre sa kanyang bag, isang sagradong anting-anting laban sa kasakiman na kanyang haharapin. Ang punong tanggapan ng bangko ay isang tore ng salamin at bakal, isang modernong katedral na sumisimbolo sa kapangyarihan ng pera. Sa pagpasok niya ramdam ni Joseph ang tingin ng mga gwardiya at empleyado, isang tinging nagsusuri mula ulo hanggang paa. Ngunit sa kanyang puso, wala ng takot o hiya. Ang tiket sa kanyang bulsa, ang kanyang baluti. Dinala siya sa opisina ng branch manager, isang magalang na lalaking nagngangalang Mr. Robles. Nang mailatag ni Joseph ang tiket at ang kanyang mga identification card, ang propesyonal na ngiti ni Mr. Robles ay napalitan ng hindi maitagong pagkamangha. "Binabati ko po kayo, Mr. Padua," sabi ng manager matapos ang masusing beripikasyon. "Ito po ay isang napakalaking biyaya." "Salamat po." Sagot ni Joseph, ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. "Pero meron po akong isang mahigpit na kondisyon, Mr. Robles." "Ano po iyon?" "Gusto kong manatiling ganap na pribado ang lahat ng ito. Absolute confidentiality. Walang sino man, lalo na sa aking pamilya, ang dapat makaalam ng tungkol dito." Tumango si Mr. Robles. "Makakaasa po kayo, sir. Ano po ang inyong mga plano?" "Investment trust fund." Tumingin si Joseph sa labas ng bintana, sa tanawin ng syudad na abala. "Gusto kong magtayo ng isang bagong mundo," sabi niya, mas para sa sarili kaysa sa kausap. Isang mundong mas makatarungan. Sa loob ng ilang oras, inilatag ni Joseph ang kanyang mga unang utos. Itinayo ang isang pangunahing account na hindi basta-basta magagalaw. Nagbukas siya ng isang hiwalay na account na may maliit na halaga, sapat para sa mga paunang gastusin upang hindi makatawag ng pansin. Ang lahat ng transaksyon ay gagawin sa pamamagitan ni Mr. Robles lamang. Sa paglabas niya sa bangko, si Joseph ay isa ng ibang tao. Sa panlabas na anyo, siya pa rin ang hamak na panadero. Ngunit sa kanyang kalooban, isa na siyang estratehista, isang hari na lihim na naghahanda sa kanyang pagbabalik. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanyang tahimik na operasyon. Gamit ang isang bagong SIM card na hindi nakapangalan sa kanya, isa-isa niyang tinawagan ang mga numero mula sa internet, isang kilalang architectural firm, isang respetadong construction company, at isang grupo ng mga financial consultant. Ang mga pagpupulong ay ginawa niya sa mga hindi inaasahang lugar, sa mga simpleng coffee shop sa kabilang bayan, malayo sa mga matang mapanuri. Ang mga profesional na ito, na sanay sa mga kliyenteng mayayaman, ay naguguluhan sa una sa simpleng anyo ni Joseph
ngunit napapahanga sa kanyang talas ng isip at sa linaw ng kanyang mga plano. Ang unang niyang naging target ay isang malaki ngunit abandonadong gusali sa sentro ng syudad, ang dating Paraiso Bakery, isang lugar na hinahangaan niya noong bata pa siya bago ito nalugi at nagsara. Sa pamamagitan ng isang abogado, binili niya ang gusali gamit ang cash. Walang nakaalam kung sino ang tunay na bumili. Para sa lahat, isa itong anonymous corporation. Pinanood niya mula sa malayo isang hapon ang mga trabahador na nagsisimulang maglinis sa lumang panaderya. Ang makapal na alikabok ang sapot ng gagamba at ang amoy ng pagkalimot ay unti-unting pinapalitan ng ingay ng pag-asa at muling pagbangon. Iyon ang magiging bagong kaharian niya. Habang isinasagawa ang lahat ng ito, hindi niya kinalimutan ang kanyang pag-arte. Sa kanilang lugar, lalo siyang naging kaawa-awa. Madalas siyang nakikitang nadadapa nagkakamali ng pag-abot sa mga bagay at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay para basahin ang mga text message sa kanyang lumang cellphone. Ang tsismis ay mabilis na kumalat, kawawa naman si Joseph, tuluyan na yatang nabubulag, at pagkatapos, isinagawa niya ang huling hakbang ng kanyang pagsubok. Isang gabi, gamit ang kanyang lumang numero, tinawagan niya si Michael. "Hello," sagot ni Michael, ang boses ay iritado. "Kuya? Ako to, si Joseph," sabi niya ginawang mahina at puno ng pag-aalinlangan ng kanyang boses. "Tumatawag lang sana ako para magpasalamat sa payo mo at para sabihin na nakahanap na ako ng paraan. O mabuti naman kung ganon." Mabilis na sagot ng kapatid, halatang gustong tapusin na ang usapan. Isang kapitbahay, si Aling Luz. Pinahiram niya ako ng naipon niya. Patuloy ni Joseph. Mabait siyang tao. Malaking tulong na yon. Ang problema lang, kuya, kulang pa rin ng kaunti. 10,000 na lang sana. Baka lang meron kang... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malakas na mura ang narinig niya sa kabilang linya. "Ano ba, Joseph? Hindi ka ba talaga titigil?" Sigaw ni Michael nang gagalaiti sa inis. "Sinabi ko na sa'yo, di ba? Para kang pulubi na paulit-ulit, lubayan mo na ako sa mga problema mo. Magtrabaho ka." Isang matunog na click ang tumapos sa usapan at sa anumang natitirang pag-asa ni Joseph para sa kanyang kapatid. Nakatayo si Joseph sa dilim ng kanyang kusina, hawak ang cellphone. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak, walang sakit na naramdaman. Sa halip, isang malamig at mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang huling pinto ay isinara na mismo ng kanyang kuya. Ang huling tanikala ng dugo na nag-uugnay sa kanila ay pinutol na. Itinaas niya ang kanyang tingin na para bang nakikita ang kinabukasang malinaw pa sa sikat ng araw. Wala nang babalikan. Bulong niya sa hangin. Wala nang pangalawang pagkakataon. Linggo ng umaga, isang linggo. Matapos ang mapait na pista sa bahay ni Michael, alam ni Joseph na sa oras na yon, siguradong nasa simbahan si Kathy. Ipinapakita ang kanyang pekeng kabanalan sa buong kongregasyon. Naghintay siya sa labas ng malaking simbahan, nakatayo sa ilalim ng isang puno ng akasya, suot ang kanyang pinakaluma at pinakakaawa-awang damit. Nang matapos ang misa, isa-isang nagsilabasan ng mga tao. Nariyan si Kathy, napapaligiran ng kanyang mga amiga, nagtatawanan habang ipinapakita ang kanyang bagong hikaw. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kabanalan na para bang kalalabas lang sa presensya ng mga anghel. "Ate." Ang tawag ni Joseph ay mahina, ngunit sapat na para marinig at mapahinto si Kathy at ang kanyang mga kasama. Ang nangiti sa mukha ni Kathy ay biglang naglaho, napalitan ng pagkainis na pilit itinatago. "Joseph, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya, ang boses ay pabulong ngunit may diin, tila nahihiyang makita siya ng kanyang mga kaibigan.
Ang mga amiga ni Kathy ay tumingin kay Joseph na may halong pagtataka at pandidiri. Siya ang kawawang kapatid, ang laman ng tsismis, pagkatapos ng nagdaang linggo. Kailangan lang kitang makausap, ate. Saglit lang. Pakiusap ni Joseph, sinadyang ipakita ang desperasyon sa kanyang muka at kilos. Bumuntong hininga si Kathy at bumaling sa kanyang mga kaibigan. Excuse me for a moment, girls. Family matter. Lumayo sila ng kaunti sapat na para hindi marinig ng iba ang kanilang pag-uusapan. Ano na naman ito, Joseph? Tanong niya walang pasensya. Hindi ka ba talaga natuto? Pasensya na, ate. Ito na ang huli pangako, sabi ni Joseph. Alam kong ayaw mo nang mag-abala sa pera. Naiintindihan ko. Ang kailangan ko lang sana, kung pwede mo akong igarantiya sa bangko para makautang. Papel lang ang pipirmahan mo. Ako na ang bahala sa lahat. Ito na ang huling pagsubok. Hindi pera ang hinihingi niya, kundi tiwala. Isang pirma. Isang patunay ng pagiging magkapatid. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kathy. Guarantor Joseph, nakikinig ka ba sa sarili mo? Sa tingin mo ba, isusugal ko ang malinis kong pangalan at reputasyon para sa isang katulad mo na walang kasiguruhan sa buhay? Paano kung hindi ka makabayad? Ako ang hahabulin ng bangko. Madudungisan ang pangalan ng asawa ko. Babayaran ko, ate. Pinapangako ko. Mga pangako mo. Singhal ni Kathy ang boses ay tumatalas na. Ang reputasyon ko, Joseph, iyan ang tanging yaman na hindi kayang bilhin ng pera. At hindi ko hahayaang sirain yon ng isang bagsak na panadero na katulad mo. Ang payo ko sa'yo, tigilan mo na ang pangangarap at tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Baka yan talaga ang plano ng Diyos para sa'yo. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya si Joseph na parang isang basurang nakakalat sa banal na lugar ng simbahan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang mga amiga tumatawa na para bang isang nakakainis na langaw lang ang kanyang itinaboy. Naiwan si Joseph na nakatayo, ngunit sa pagkakataong ito, isang malalim na kapayapaan ang kanyang naramdaman. Tapos na. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng paano kung ay nabura na. Ang pagtanggi ni Kathy ay hindi na masakit. Ito ay isang kumpirmasyon, isang huling selyo sa desisyong matagal nang nabuo sa kanyang puso. Hapon na ng araw na yon, may dalang dalawang sobre, kumatok si Joseph sa pinto ng karinderya ni Aling Luz. Joseph, anak, tuloy ka. Bati ng matanda. Kumusta ang mata mo? Nakahanap ka na ba ng doktor? Mas malinaw pa po sa dati ang paningin ko, Aling Luz. Sagot ni Joseph, isang tunay na ngiti ang unang beses na sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. At nandito po ako para ibalik ang hiniram ko. Iniabot niya ang unang sobre. Binuksan ito ni Aling Luz at nakita ang eksaktong halaga na ipinahiram niya. Naku, salamat sa Diyos, pero saan ka nakakuha agad ng pera? At ito naman po ang interes, sabi ni Joseph. Iniabot ang pangalawang sobre na mas makapal at mas mabigat. Nagtatakang binuksan ni Aling Luz ang pangalawang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi makapaniwala sa nakikita. Sa loob isang tseke mula sa bangko na may pangalan niya at isang halaga na halos ikahimatay niya. 5, 5, 6 na 0. Ano? Ano ito, Joseph? Nauutal na tanong ni Aling Luz. Nanginginig ang mga kamay na hawak ang tseke. Peke ba ito? Nagbibiro ka ba? Umupo si Joseph sa tapat niya, hinawakan ang kanyang mga kamay na nanginginig. Hindi po yan biro, Aling Luz. At hindi rin po peke. Totoo po yan. Pero, saan galing ang ganito kalaking pera? Huminga ng malalim si Joseph. Hindi po totoong may sakit ako sa mata. At hindi rin po totoo na wala akong pera. Ang totoo po, nanalo ako sa loto. Ang pagkagulat sa mukha ni Aling Luz ay napalitan ng kalituhan. Loto. Pero bakit?
Bakit ka humingi ng tulong? Bakit mo hinayaan ang sarili mong mapahiya? Dahil kailangan ko pong malaman. Aling Luz, paliwanag ni Joseph ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Kailangan kong malaman kung sino ang mga taong tunay na karapat-dapat na makasama sa biyaya. Itinaboy ako ng sarili kong pamilya. Itinuring akong basura. Pero kayo, Aling Luz, kayo na walang-wala, ibinigay ninyo ang lahat. Nagsimulang mamasa ang mga mata ng matanda. Ang perang yan, patuloy ni Joseph, ay para sa inyo. Para hindi na ninyo kailangang magtrabaho araw-araw. Para mapatapos si Mia sa pag-aral ng walang inaalala. Para mabili ninyo ang pangarap ninyong bahay. Pero Joseph, sobra-sobra ito. Walang halaga ang kayang tumumbas sa kabutihan ng puso ninyo. Sabi ni Joseph, at may isa pa po akong alok. Sa sentro binili ko po ang Lumang Paraiso Bakery. Ipaparenovate ko po iyon para maging pinakamalaking panaderya at restaurant sa bayan natin. At gusto ko po, kayo ang maging kasosyo ko, business partner. Napatakip ng bibig si Aling Luz, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang biyudang nagbebenta ng ulam sa isang maliit na karinderya ay magiging may-ari ng isang malaking negosyo. Ang balita tungkol sa biglaang swerte ni Joseph ay nagsimula nang kumalat sa kanilang lugar. Ang kwento ay maingat na inikot. Nakatanggap daw si Joseph ng malaking mana mula sa isang malayong kamag-anak sa Amerika. Isang kwentong kapani-paniwala, sapat upang ipaliwanag ang biglaan niyang pagyaman. Nakarating ang tsismis kina Michael at Kathy. Hindi sila makapaniwala. Mana saan galing, ngunit sa kanilang mga pusong puno ng pag-aalinlangan, may sumibol ding isang maliit at pangit na damdamin ng takot. Ang takot na baka nagkamali sila. Ang takot na baka ang kapatid na kanilang itinaboy ay hindi na ang kawawang Joseph na kanilang kilala. Isang linggo matapos kumalat ang balita tungkol sa kanyang mana, tinawagan ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Ginamit niya ang kanyang luma at pamilyar na numero, at ang boses na ginamit niya ay ang boses ng dating si Joseph mahina at puno ng pag-aalinlangan. Kuya Ate. O Joseph, napatawag ka. Sagot ni Michael, ang tono ay halatang nagbago. Mayroon ng bahid ng pagkukunwaring interes, isang pangingisda para sa katotohanan. Gusto ko lang sana kayong imbitahan. Sabi ni Joseph, sa bahay nila Mama. May mahalaga lang sana akong sasabihin. Gusto ko ring magpaalam ng maayos. Magpaalam, aalis ka? Tanong ni Kathy na halatang nakikinig sa kabilang linya. Hindi ko pa sigurado, sagot ni Joseph. Pero bago ako magpa-opera, gusto kong ibigay na sa inyo ang bahay. Ayokong maging pabigat pa. Pag-usapan natin sa Sabado ng gabi. Maghahanda ako ng kaunting hapunan. Ang alok ay tila isang isdang may pain. Ang bahay, kahit luma at halos gumuho na ang lupa nito, ay may malaking halaga. At ang kaunting hapunan ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon upang kumpirmahin ang mga tsismis tungkol sa mana. Sige, darating kami. Mabilis na sagot ni Michael. Tamang-tama. May mga plano na rin kami para sa lupang yan. Dumating ang Sabado ng gabi. Sina Michael at Kathy ay dumating na magkasama sakay ng bagong SUV ni Michael. Sa pagbaba nila, ang kanilang mga mukha ay hindi maitago ang pandidiri sa itsura ng bahay na kanilang kinalakihan. Ang pintura ay natutuklap, ang mga bintana ay maalikabok at ang bakuran, bagamat nilinis ni Joseph, ay bakas pa rin ang kapabayaan. Napakadilim naman dito. Reklamo ni Kathy habang maingat na humahakbang sa sira-sirang pasilyo. Amoy luma. Hayaan mo na. Malapit na rin naman nating ipagiba. Tubulong ni Michael. Pagpasok nila sa sala, ang nadatnan nila ay lalong nagpatibay sa kanilang pagkadismaya. Ang silid ay halos walang laman.
maliban sa mga lumang silya at isang maliit na mesang kawayan sa gitna. Sa ibabaw ng mesa, may 3 plato mga baso at isang kaldero ng kanin at isang mangkok ng sardinas. Ito ang kaunting hapunan. Sardinas, hindi makapaniwalang sabi ni Kathy. Joseph, seryoso ka ba? Mula sa dilim ng kusina, lumabas si Joseph. Suot pa rin niya ang kanyang karaniwang damit trabaho, ang kanyang mukha ay blangko. Pasensya na, ito lang ang nakayanan ko, sabi niya sa isang mahinang boses. Umupo sila puno ng pag-aalinlangan. Si Michael ay hindi na makapaghintay. So ano itong tungkol sa mana mo, Mana? Totoo ba? Tumingin si Joseph sa kanila isa-isa. Bago yan, sabi niya, kumain muna tayo. Walang ganang sumubo ng kanin at sardinas sina Michael at Kathy. Ang bawat subo ay parang insulto sa kanilang panlasa na sanay sa mga mamahaling pagkain. Habang sila'y kumakain sa katahimikan, biglang may isang malakas na tunog na yumanig sa buong bahay. Isang malakas na click. At bigla ang buong bahay ay naligo sa isang napakaliwanag na ilaw. Ang mga nakatagong ilaw sa kisame na ipinasadya ni Joseph ay sabay-sabay na bumukas, ipinapakita ang bawat sulok ng sala. Ngunit hindi na yon ang luma at maruming sala. Sa isang iglap tila nagbago ang lahat. Mula sa mga silid sa gilid, sunod-sunod na lumabas ang mga taong naka-uniforme. Mga waiter na may dalang mga bandehado ng pagkain na umuusok pa, hindi sardinas kundi steak hipon, at mga pagkaing ang pangalan ay hindi man lang nila masambit. Isang waiter ang naglagay ng isang ice bucket na may lamang pinakamamahaling champagne sa tabi ng mesa. Sina Michael at Kathy ay natulala. Hindi makagalaw ang kanilang mga bibig, ay nakanganga. Mula sa isa pang silid ay lumabas si Aling Luz at ang kanyang anak na si Mia. Parehong nakasuot ng eleganteng damit, ang kanilang mga muka ay kalmado at may dignidad. At pagkatapos si Joseph, dahan-dahan siyang tumayo. Hinubad niya ang kanyang maruming damit trabaho. Sa ilalim nito nakasuot siya ng isang mamahaling suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasan at sa kanyang pulso isang relong simple, ngunit halatang mas mahal pa sa sasakyan ni Michael. Ang Joseph na nakatayo sa harap nila ngayon ay hindi na ang kapatid nilang kaawa-awa. Siya ay isang estrangherong puno ng kapangyarihan at awtoridad. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Kathy. Ito ang gabi ng katotohanan, ate. Sagot ni Joseph, ang kanyang boses ay hindi na mahina, kundi matatag at malamig na parang bakal. Welcome sa aking totoong hapunan. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa isang portfolio na nakatago sa ilalim ng mesa. Isa-isa niyang inilapag ang mga dokumento sa ibabaw ng sardinas. Ito, sabi niya, itinuturo ang unang papel, ang titulo ng lupa ng Paraiso Bakery. Binili ko. Cash. Ito, sabi niya sa pangalawa, ang permit para sa konstruksyon ng pinakamalaking restaurant sa syudad. Pangalan ko at pangalan ni Aling Luz, ang aking business partner. At ito, sabi niya, inilalapag ang huling papel na may pinakamalaking epekto, ay isang kopya ng tseke na ibinigay ko kay Aling Luz, 5 milyong piso, bilang pasasalamat sa pagpapahiram niya sa akin ng kanyang puso noong panahong wala na kayong maibigay kundi laway. Pinulot ni Michael ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitignan ang mga numero, ang mga pirma, ang mga selyo. Totoo lahat. Saan? Saan galing ang lahat ng ito? Ang mana. Ngumiti si Joseph, isang nangiting walang kagalakan. Walang mana, kuya. Inilabas niya mula sa kanyang pitaka ang isang maliit at lukot na papel, ang tiket sa loto. Dahan-dahan niya itong iniladag sa gitna ng mesa. 400 milyong piso. Sabi niya, ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. Nanalo ako 1 linggo bago ako nagkunwaring magkakakatarata at nangailangan ng 50 mil.
Ang reaksyon sa mukha ng kanyang mga kapatid ay isang obra maestra ng pagkasuklang pagsisisi at purong kasakiman. Ang kulay sa mukha ni Kathy ay nawala at si Michael ay napatayo sa sobrang galit at pagkabigla na para bang gusto niyang sirain ang lahat sa kanyang paligid. Sa isang marahas na kilos, hinablot niya ang mga papel sa mesa at iwinasiwas ang mga ito sa sahig. Sinungaling! Sigaw niya ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Niloko mo kami. Pinagmukha mo kaming tanga. Nakatayo lang si Joseph, hindi natitinag sa gitna ng unos. Ang gabi ng katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Ang sigaw ni Michael ay umalingaw-ngaw sa loob ng bahay na pinuno ng mga multo ng nakaraan. Ang mga papel na naglalaman ng bagong yaman ni Joseph ay nagkalat sa sahig, tinatapakan ang alaala ng hapagkainan kung saan sila dati nagsasalo-salo bilang isang pamilya. Paano mo nagawa sa amin ito, Joseph? Segunda ni Kathy, nanginginig ang boses sa pinaghalong galit at pagsisisi. Kapatid mo kami. Dugo mo kami. Sinubukan niyang lumapit ang kanyang mga kamay ay nakaunat na para bang gustong yakapin ang kapatid na ilang linggo lang ang nakalipas ay kanyang ipinahiya. Ngunit si Joseph ay hindi gumalaw. Tumingin siya sa kanila, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, na parang isang hukom na handa nang ibigay ang kanyang sentensya. Dugo ulit niya ang salita, ay puno ng pait. Nasaan ang dugong yan noong kailangan ko kayo? Tumingin siya kay Michael. Tinuruan mo ako ng leksyon, kuya. Isang leksyon tungkol sa pagiging self-reliant. Salamat sa'yo, natuto ako. Natutunan kong hindi pala nasusukat sa dugo ang pagiging pamilya. Kaya heto ako ngayon, nakatayo sa sarili kong mga paa, tulad ng gusto mo. Bumaling siya kay Kathy. At ikaw, ate, pinayuhan mo akong magdasal ng mas marami. Nagdasal ako. Araw-araw, nagdasal ako na sana mali ako tungkol sa inyo. Nagdasal ako na sana kahit sa huling sandali ipakita ninyo na may halaga pa ako. Pero ang mga dasal ko ay walang sagot. Muli niyang inalala ang malamig na tubig sa kanyang mukha. O baka naman ang sagot ay ang mismong pagtanggi ninyo. Hindi mo naiintindihan, Joseph. Desperadong katwiran ni Michael. Iyon ay isang pagsubok lang din. Gusto naming makita kung gaano ka katatag. Kung kaya mo talagang. Huwag. Putol ni Joseph itinaas ang isang kamay. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na pumigil sa anumang kasinungalingang sasabihin pa sana. Huwag ninyong insultuhin ang talino ko sa pamamagitan ng paggawa ng mga palusot. Nakita ko, narinig ko, naramdaman ko. Ang pagsubok ay sa akin, pero kayo ang bumagsak. Itinuro niya si Aling Luz na tahimik na nakatayo sa isang sulok saksi sa lahat. Ang babaeng ito, sabi ni Joseph, na hindi ko kadugo, ay handang isakripisyo ang pangarap ng kanyang anak para sa akin. Ibinigay niya ang lahat kahit wala siyang kasiguraduhan kung maibabalik pa. Samantalang kayo na mayroon ng lahat, ipinagkait ninyo sa akin kahit ang mumo mula sa inyong marangyang handaan. Ngayon sabihin ninyo sa akin, sino ang tunay kong pamilya? Ang katotohanan sa mga salita ni Joseph ay parang isang matalim na punyal na tumusok sa puso ni na Michael at Kathy. Wala silang maisagot. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkatalo. Biglang lumuhod si Kathy. Ang kanyang eleganteng damit ay kumalat sa maruming sahig. Umiiyak gumapang siya papalapit kay Joseph. Hinawakan ang laylayan ng kanyang mamahaling pantalon. Patawarin mo kami, Joseph, nagkamali kami. Hagulgol niya. Bunso, maawa ka. May mga utang kami. Ang negosyo ng asawa ko, nalulugi. Ang spiritual project na sinabi ko, kasinungalingan lahat iyon. Kailangan namin ng tulong mo. Pamilya mo pa rin kami. Tumingin si Joseph sa kanyang kapatid na nakaluhod. Walang awa, walang habag, tanging isang malamig na pagkamuhi. Mga utang, sabi niya ginagaya ang tono ng boses ni Kathy noon.
Ang mga utang ay mga pagsubok. Siguro ang kailangan mo ay mas maraming dasal, ate. Tumayo si Michael, ang kanyang desperasyon ay napalitan ng isang mapanganib na galit. May karapatan kami dyan. Anak din kami ni na mama at papa kalahati. Nang premyong yan ay dapat sa amin. Karapatan? Ngumisi si Joseph. Nasaan ang karapatan ko noong ako lang mag-isa ang nag-alaga sa kanila hanggang sa huli nilang hininga? Nasaan ang karapatan ko noong hinati ninyo ang mana at ipinagkait sa akin ang nararapat? Ang karapatan ay pinaghihirapan, kuya, at matagal ninyo nang isinuko ang anumang karapatan ninyo sa akin. Huminga siya ng malalim at sa kanyang pagbuga ng hangin, tila isinama na niya ang lahat ng natitirang koneksyon sa kanila. Lumabas na kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi pagod at pinal. Hindi sila gumalaw. Nanatiling nakaluhod si Kathy habang si Michael ay nakatayo na, parang isang toro na handang sumugod. Sinabi kong lumabas na kayo. Ulit ni Joseph mas may diin. Sa isang senyas niya na hindi nila napansin, ang dalawang pinto sa magkabilang gilid ng sala ay bumukas. Mula roon ay lumabas ang dalawang malalaki at naka-uniformeng security guard na kanina pa tahimik na naghihintay. Ang kanilang presensya ay nagpuno sa silid ng isang hindi matatawarang awtoridad. Hindi kami aalis. Sigaw ni Michael. Bahay din namin ito. Hindi na ngayon, sagot ni Joseph. Ang bahay at lupang ito, kasama ng lahat ng alaala, ay ibinenta ko na. Sa akin. Kahapon. Iyon na ang huling dagok. Sir, tanong ng isa sa mga gwardiya, naghihintay ng utos. Tumingin si Joseph sa mga mukha ng kanyang mga kapatid, mga mukhang minsan niyang minahal, ngunit ngayon ay larawan na lamang ng kasakiman at pagkatalo. Pakihatid sila sa labas, mahinang utos niya. Ang mga gwardiya ay kumilos ng may propesyonal na kahusayan. Hinawakan nila sa braso sina Michael at Kathy. Si Michael ay pumalag, sumisigaw ng mga mura at banta. Si Kathy naman ay humahagulgol, nagmamakaawa, ang kanyang mamahaling makeup ay kumalat na sa kanyang mukha. Joseph, huwag mong gawin ito. Sigaw ni Kathy habang kinakaladkad palabas. Magbabago na kami, patawad. Hayop ka. Joseph, sumpain ka sana. Huling sigaw ni Michael bago sila tuluyang mailabas sa pinto. Naiwan si Joseph sa gitna ng sala kasama si Aling Luz at Mia. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng malakas na pagsara ng pinto sa labas na sinundan ng tunog ng makina ng sasakyan na mabilis na umalis. Sa labas ang ulan ay muling nagsimulang pumatak na, para bang ang langit mismo ang lumuluha para sa isang pamilyang tuluyan ng nawasak. Nakatayo sina Michael at Kathy sa ilalim ng ulan sa labas ng gate ng bahay na dati sa kanila. Napatingin sila sa maliwanag na bintana kung saan naiwan ang kapatid na kanilang iwinaksi at ang yaman na habang buhay na nilang pagsisisihan. Ang mga araw na sumunod sa gabi ng katotohanan ay nagdala ng malawakang pagbabago, hindi lang para kay Joseph, kundi para sa buong komunidad. Ang katahimikan ni na Michael at Kathy ay hindi nagtagal. Ang kanilang galit at kahihiyan ay umapaw at sinubukan nilang siraan si Joseph sa pamamagitan ng pagpapakalat ng sarili nilang bersyon ng kwento na si Joseph ay isang sakim na kapatid na itinago ang mana at ipinagkait ang para sa kanila. Ngunit huli na ang lahat. Si Aling Luz, sa kanyang mahinahon at simpleng paraan, ay naikwento na ang totoong nangyari sa kanyang mga suki sa karinderya. Ang kwento ng peking katarata, ang 50,000 na ipinagkait, at ang pagtulong niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kwentong ito, na mas kapani-paniwala at puno ng emosyon, ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Mula sa mga palengke hanggang sa mga beauty parlor, mula sa mga tricycle driver hanggang sa mga may bahay, ang kwento ni na Joseph, Michael at Kathy ay naging modernong alamat ng kasakiman at kabutihan. Makalipas ang isang buwan, isang malaking pagdiriwang ang naganap
sa sentro ng bayan. Ang luma at abandonadong Paraiso Bakery ay muling isinilang. Sa lugar nito ngayon ay nakatayo ang isang maganda at modernong gusali na may malaking arko at salaming pader. Sa itaas isang pangalan na kumikinang sa gintong letra, Panaderia ni Joseph at Luz. Ang pagbubukas ay isang malaking kaganapan. Imbitado ang buong bayan. Walang mga VIP o eksklusibong listahan. Ang mga mesa ay puno ng libreng pagkain mula sa pinakamasarap na pandesal na natikman ng mga tao hanggang sa mga masasarap na ulam na specialty ni Aling Luz. Si Joseph, na nakasuot ng simpleng puting uniforme ng isang panadero, ang mismong nag-aabot ng mainit na tinapay sa mga tao. Ang kanyang ngiti ay totoo at hindi na pilit. Si Aling Luz naman na ngayon ay isang respetadong businesswoman, ay abala sa pag-aasikaso sa kusina, ngunit ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa tuwa. Si Mia na ngayon ay wala nang inaalala sa kanyang pag-aaral, ay tumutulong sa pagsaserve, ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. Ang panaderya ni Joseph at Luz ay hindi lang isang negosyo. Ito ay naging isang simbolo. Isang simbolo na ang kasipagan at kabutihan ay nagbubunga. Naging paboritong lugar ito ng mga tao, hindi lang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil sa kwento sa likod nito. Ang bawat piraso ng tinapay ay may lasa ng pag-asa. Samantala, ang mundo ni na Michael at Kathy ay unti-unting gumuho. Ang kwento ng kanilang pagiging maramot ay nakaapekto ng husto sa negosyo ni Michael. Ang mga customer ng kanyang water refilling station ay isa-isang lumipat sa ibang supplier. Ang mga empleyado niya na naririnig din ang kwento ay nawalan ng respeto sa kanya. Upang takpan ang kanyang mga pagkakautang, napilitan siyang ibenta ang kanyang bagong SUV at ang bahay sa subdibisyon na dati niyang ipinagmamalaki. Si Kathy naman ay nakaranas ng mas masakit na kaparusahan, ang pagkawala ng kanyang social status. Ang kanyang mga amiga na ayaw madikit sa isang pamilyang may iskandalo ay isa-isa siyang iniwasan. Ang kanyang asawa na nalaman ang tungkol sa nawalang 400 milyong piso ay hindi na siya tinratong parang reyna. Nawala ang kanyang mga alahas, ang kanyang mga credit card at ang kanyang buhay na puno ng pagkukunwari. Ilang beses silang sumubok na makipag-ugnayan kay Joseph. Nagpadala sila ng mga text message na puno ng pagsisisi. Tumawag sila, ngunit ang kanilang mga numero ay nakablock na. Minsan sa araw ng Pasko, nagpadala sila ng regalo sa panaderya. Isang basket ng prutas na halatang mura at pilit. Ipinabalik ito ni Joseph nang hindi man lang binubuksan, na may kasamang isang simpleng mensahe, "Salamat, pero busog na ako." Hindi galit ang nararamdaman ni Joseph. Sa halip isang malalim na kapayapaan, naintindihan niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga taong sumira sa'yo. Minsan, ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng kanilang alaala. Isang hapon, habang nagbabantay siya sa counter, lumapit si Mia. "Tito Joseph," sabi nito, "may isang sulat na dumating para sa'yo." Ibinigay nito ang isang sobre na may logo ng pinakamalaking unibersidad sa bansa. Binuksan ito ni Joseph. Sa loob, isang liham ng pasasalamat. Ang Padua Luz Viminda Scholarship Foundation, ang pundasyong itinayo niya gamit ang isang bahagi ng kanyang yaman, ay nakapagpaaral na ng unang batch ng 10 mahihirap ngunit matatalinong estudyante. Tumingin si Joseph sa labas ng salaming bintana. Nakita niya ang mga taong masayang kumakain, ang mga batang tumatakbo ang buhay na patuloy na umiikot. Napangiti siya. Ang kanyang bagong mundo ay hindi perpekto. Mayroon pa ring mga uling sa ilalim ng perpektong lutong tinapay. Ngunit ngayon, alam na niya kung paano piliin ang mga pirasong karapat-dapat ilagay sa kanyang hapagkainan. Lumipas ang mga taon. Ang panaderya ni Joseph at Luz
ay naging isang institusyon sa kanilang bayan. Isang lugar na hindi lang nagbebenta ng tinapay, kundi nagbibigay din ng kabuhayan sa 12-dosenang empleyado na itinuturing ni Joseph at Aling Luz na pamilya. Si Mia ay isa ng ganap na doktora, naglilingkod sa isang pampublikong ospital, isang buhay na testamento ng kabutihang ipinunla ng kanyang ina. Si Joseph naman ay nanatili sa kung saan siya nagsimula, sa harap ng mainit na hurno, bagamat kayanan niyang kumuha ng pinakamagagaling na panadero sa buong bansa. Pinili niyang manatiling malapit sa puso ng kanyang negosyo. Ang pagmamasa ng harina, ang paghihintay sa pag-alsa ng libadura, ang pagbabantay sa tamang init ng apoy, ang mga ito ang nagpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling at kung ano ang tunay na mahalaga. Isang maulang hapon, habang abala ang lahat sa panaderya, isang matandang lalaki ang pumasok. Siya ay payat na kaluma at basang damit at sa kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod. Lumapit siya sa counter, nanginginig ang mga kamay habang binibilang ang mga baryang hawak. "Pabili po," sabi niya sa mahinang boses sa isa sa mga bagong kahera. "Isang kape at yung pinakamurang tinapay." Napansin ni Joseph ang matanda mula sa kanyang pwesto malapit sa kusina. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang salamin sa mata nito. Ang isang lente ay basag at ang buong salamin ay pinagdugtong-dugtong ng electrical tape. Pilit nitong idinidilat ang kanyang mga mata upang mabasa ang menu board, ngunit halatang hirap na hirap siya. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Joseph sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang sarili sa matandaang Joseph. Na nagkunwaring malabo ang paningin ang Joseph na naramdaman ng takot na baka isang araw ay lamunin na lang siya ng kadiliman. Lumabas si Joseph mula sa kusina, pinunasan ang mga kamay sa kanyang apron at nilapitan ng matanda. "Magandang hapon po, Tay." Bati niya ng may ngiti. "Huwag na po ninyong bayaran. Sagot na po namin ang inyong merienda." Gulat na napatingin ang matanda. "Naku hiho, nakakahiya naman." "Wala po iyon," sabi ni Joseph. Ipinagtimpla niya ito ng mainit na kape at inilagay sa isang plato ang pinakabago at pinakamalambot na ensaymada. "Umupo po muna kayo." Habang kumakain ang matanda, umupo si Joseph sa tapat nito. "Pasensya na po sa tanong, Tay," sabi niya. "Pero mukhang nahihirapan po kayo sa inyong salamin." Bumuntong hininga ang matanda. "Ay oo hiho. Matagal na itong sira. Kailangan na raw palitan, sabi sa health center. Pero alam mo na sa hirap ng buhay, uunahin mo muna ang laman ng tiyan kaysa sa linaw ng mata." Ang mga salitang yon ay tumagos ng diretso sa puso ni Joseph. Pagkatapos kumain ng matanda, inihatid siya ni Joseph sa pinto. Bago ito umalis, may kinuha si Joseph mula sa kanyang pitaka. Hindi pera, kundi isang calling card. "Tatay," sabi niya, "ito po ang card ng pinakamagaling na eye clinic sa syudad. Pumunta po kayo doon bukas. Sabihin niyo lang po, ipinadala kayo ni Joseph Padua. Ang lahat po mula sa check-up sa bagong salamin hanggang sa operasyon, kung kailangan ay bayad na." Nangingilid ang luha sa mga mata ng matanda. Hindi siya makapagsalita. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Joseph. "Bakit? Bakit mo ito ginagawa, Hijo? Hindi mo naman ako kilala." Tumingin si Joseph sa malayong kalsada, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila at ang araw ay nagsisimula ng sumilip sa mga ulap. "Dahil minsan po sa buhay ko," sagot niya, "kailangan kong magbayad ng napakamahal para lang makita ang katotohanan. Ngayon, gusto ko pong makakita ang iba ng libre." Mula sa counter nakatingin si Aling Luz, isang mainit at puno ng pag-unawang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga puso ay nag-usap. Ito ang kanilang misyon. Ito ang tunay na bunga ng kanilang tagumpay.
Naintindihan ni Joseph na ang tunay na paningin ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalinaw ang kayang makita ng mga mata. Ito ay ang kakayahang makita ang pangangailangan ng iba, ang kakayahang makita ang kabutihan sa gitna ng kasamaan at ang kakayahang makita ang pag-asa sa kabila ng desperasyon. Na wala man sa kanya ang pamilyang kanyang kadugo, nakahanap naman siya ng mas malaki at mas makabuluhang pamilya sa mga taong kanyang tinutulungan. Ang pera ay hindi nagtayo ng mga pader sa paligid niya. Ito ay naging kasangkapan upang magtayo ng mga tulay. At habang pinagmamasdan niya ang papalayong matanda, na ngayon ay may daladalang pag-asa, naramdaman ni Joseph ang isang ganap na kapayapaan. Ang tanawin mula sa kanyang panaderya, ang tanawin ng kanyang bagong mundo, ay napakaganda at napakalinaw. Walang bahid ng anumang katarata. 5 taon. 5 taon ng payapang umaga na may amoy ng bagong lutong pandesal. 5 taon kung saan ang mga ngiti ay hindi na kailangang ipilit at ang mga tawa ay malayang umaalingaw-ngaw sa loob ng panaderya ni Joseph at Luz. Ang negosyo ay hindi lang lumago. Ito ay naging puso ng komunidad. At si Joseph, ang dating panaderong nilamon ng desperasyon, ay naging si Tito Joseph, isang mentor, isang pilantropo, isang taong ang yaman ay hindi na nasusukat sa laman ng kanyang bank account, kundi sa dami ng buhay na kanyang nabago. Isang Sabado ng hapon, abala siya sa pagtuturo sa isang grupo ng mga kabataan mula sa kanyang scholarship foundation. Ang paksa ang sining ng paggawa ng perpektong ensaymada. Ang kanyang mga kamay na dati magaspang dahil sa hirap ay ngayoy maliksing gumagalaw, puno ng kumpiyansa at karanasan. Ang tawanan ay umapaw nang ang isa sa mga estudyante ay aksidenteng natapunan ng harina ang sarili. Sa gitna ng masayang eksenang yon, isang presensya sa may pintuan ang tila humigop sa lahat ng init at saya sa silid. Isang babae ang nakatayo roon, payat na payat ang balat, ay kulubot at kulay lupa dahil sa matinding pagod at sikat ng araw. Ang kanyang damit ay luma at kupas at ang kanyang buhok na dati laging nakaayos ay nakatirintas na lang ng walang kaayusan. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kayabangan ay ngayoy malalim at walang kislap na para bang matagal nang sumuko sa pag-iyak. Ang mga bagong empleyado sa counter ay nagsimulang magbulungan. Akala nila ay isa lamang palaboy na naligaw. Isang security guard ang magalang na sanang lalapit para paalisin ito. Ngunit pinigilan siya ni Joseph. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak na harina ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang kamay. Ang mukha ng babae ay nagbago, ngunit ang hugis ng kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagtayo, kilalang kilala niya iyon. Kathy! Ang pangalan ay isang buulong isang multo mula sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahang humakbang si Kathy, papasok ang bawat galaw ay puno ng pag-aalinlangan at kahihiyan. Tumingin siya sa paligid sa malinis na sahig, sa mga masayang customer, sa kasaganaang bunga ng isang pagkakataong ipinagkait niya. Joseph, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig, na para bang matagal na itong hindi ginagamit. Ipinagpatuloy ni Joseph ang pagtuturo na para bang hindi naririnig ang tawag, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Naramdaman ni Aling Luz ang tensyon. Lumapit ito at kinausap ang mga estudyante. Sige na mga anak, magpahinga muna tayo. Dinala niya ang mga ito sa kabilang bahagi ng panaderya. Iiwan si Joseph at ang multo ng kanyang kahapon. Nang sila na lang ang naiwan, muling nagsalita si Kathy. Joseph, pakiusap. Humarap si Joseph, ang kanyang muka ay isang maskara ng malamig na kawalang interes. Anong kailangan mo? Naliligaw ka yata. Ang simbahan ay sa kabilang kanto. Doon ka humingi ng limos. Ang bawat salita
ay matalas isang ganti para sa bawat sugat na iniwan nito sa kanya. Umiling si Kathy. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi pera ang kailangan ko, Joseph. Sana nga pera lang. May kinuha siya mula sa kanyang lumang bag. Isang medical abstract lukot at madalas nang basahin. Inilapag niya ito sa mesa sa ibabaw ng harina. Si Kuya Michael, nagsimula siyang humikbi. May sakit siya, malubha. Hindi kumibo si Joseph. Kidney failure patuloy ni Kathy. Stage 5 dahil sa pag-inom. Simula noong nawala ang lahat. Kailangan niya ng transplant. Agad-agad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Joseph. Karma, di ba yan ang tawag dyan? Ang Diyos na lagi mong binabanggit siguro, sinisingil na siya. Joseph pakiusap, lalong lumakas ang yak ni Kathy. Nagpasuri na ako ang asawa ko ang mga anak niya. Walang tumugma, ikaw na lang. Ikaw na lang ang huling pag-asa. Doon na unawaan ni Joseph ang tunay na dahilan. Ang bigat ng kanyang hinihiling ay halos hindi niya kayang paniwalaan. Gusto mong magpatest ako, sabi niya ang kanyang boses ay hindi makapaniwala. Gusto mong ibigay ko ang isang parte ng katawan ko para sa kanya, para sa taong handa akong hayaang mabulag dahil lang sa 50,000 pesos. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay gumawa ng isang malakas na kaluskos sa sahig. Lumabas ka na, Kathy, bago pa kita makaladkad palabas. Si Aling Luz ay lumapit, hinawakan ng braso ni Joseph. Joseph, anak, kumalma ka. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala, isang pagnanais na protektahan siya mula sa sakit na muling bumabalik. Tumingin si Kathy kay Joseph, ang kanyang mga mata ay puno ng kabiguan. Alam niyang wala na siyang pag-asa. Tumango siya na para bang tinatanggap ang kanyang huling pagkatalo. Naiintindihan ko, sabi niya sa basag na boses. Tinalikuran na niya ito para umalis. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, may kinuha siyang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at kupas na litrato, ang mga gilid ay malambot na dahil sa katagalan. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Ito pa tayo, bulong niya. Noong pamilya pa tayo. At pagkatapos ay umalis na siya, isang aninong nilamon ng liwanag sa labas. Naiwan si Joseph nakatitig sa litrato. Sa larawan, 3 bata ang masayang nagtatawanan. Isang batang Michael na akbay-akbay ang kanyang 2 nakababatang kapatid. Isang batang Kathy na may malaking ribbon sa buhok. At isang maliit na batang Joseph na nakangiti ng buong puso, ligtas at masaya sa pagitan ng kanyang mga kapatid. Sa likod nila ang kanilang mga magulang, nakangiti rin. Isang pamilya. Isang perpektong sandali na ninakaw ng panahon at ng kasakiman. Ang kapayapaang pinaghirapan niyang itayo sa loob ng 5 taon ay nagsimulang magpakita ng mga bitak-winasak ng isang maliit at kupas na piraso ng papel na naglalaman ng isang nakaraang hindi niya pala tuluyang matatakasa. Ang gabing iyon ay isa sa pinakamahaba sa buhay ni Joseph. Ang bawat sulok ng kanyang komportableng silid-tulugan na dati isang kanlungan ng kapayapaan ay biglang naging selda ng kanyang nagtatalong isipan. Ang kupas na litrato ay nakapatong sa kanyang mesa sa tabi ng kama at sa bawat sandaling napapatingin siya rito, ang mga ngiti ng mga bata sa larawan ay tila nangungutya sa kanya. Hindi siya makatulog. Pabalik-balik siya sa kama, binabagabag ng mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang sakit at pagpapahiya ang kanyang naaalala. Sa likod ng mga yon na parang mga aninong lumilitaw mula sa kadiliman ay ang mga imahe ng isang mas malayong nakaraan. Naalala niya noong tinuruan siya ni Kuya Michael na magbisikleta, kung paano nito hindi binitawan ang likod ng bisikleta hanggang sa sigurado itong hindi na siya matutumba. Naalala niya noong ipinagtanggol siya ni Ate Kathy mula sa isang batang nambubuli sa eskwela. Hawak ang kanyang kamay
habang sila'y umuuwi. Mga alaala, bago pa man pumasok ang pera sa kanilang usapan, bago pa man ang inggit at kayabangan ang naging lason sa kanilang pagsasama. Ang isang parte ng kanyang isipan ay sumisigaw ng hustisya. Karma yan. Hinayaan ka nilang magdusa, hayaan mo rin sila ngayon. Iyan ang nararapat. Ito ang boses ng sakit, ang boses ng Joseph na tinapakan at dinuraan. Ito ang boses na nagsasabing ang paghihiganti ay matamis. Ngunit may isa pang boses, isang boses na mas mahinahon, mas pamilyar. Ito ang boses na nahubog ng mga aral ni Aling Luz, ng pasasalamat ng mga estudyanteng kanyang tinulungan ng respeto ng kanyang mga empleyado. Hindi ka na tulad nila Joseph Bulong nito. Pinili mo ang landas ng kabutihan. Ang pagtalikod ba ngayon ay hindi isang pagkatalo? Kinaumagahan matapos ang isang gabing walang tulog, nakita siya ni Aling Luz sa kusina ng panaderya. Nakaupo mag-isa sa dilim, hawak ang isang malamig na tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang mukha ay puno ng pagdadalamhati. Umupo si Aling Luz sa tapat niya, hindi nagsasalita. Hinayaan niya lang maramdaman ni Joseph ang kanyang presensya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nay. Pag-amin ni Joseph ang pagtawag niya ng nanay ay nagpapakita ng lalim ng kanilang relasyon. Ang sabi ng isip ko huwag, pero ang puso ko nalilito. Hinawakan ni Aling Luz ang kanyang kamay. Ang init nito ay tila nagbibigay ng kaunting lakas. Walang sino man ang makakapagsabi sa'yo kung ano ang tama, anak. Sabi niya sa isang malumanay na boses, ang desisyong ito ay sa'yo lamang. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Hindi mo utang sa kanila ang buhay mo. Bayad na ang lahat ng utang mo sa kanila at may sukli pa, pero may utang ka sa sarili mo. Isang utang na maging totoo sa kung sino ka talaga, sa taong pinaghirapan mong buuin sa loob ng 5 taon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Joseph. Ano man ang desisyon mo, kahit pa ang piliin mong wala kang gagawin na karapatan mo, siguraduhin mong kaya mong harapin ang sarili mo sa salamin kinabukasan. Siguraduhin mong kaya mong panindigan niyan habang buhay. Ang mga salita ni Aling Luz ay hindi nagbigay ng sagot. Sa halip nagbigay ito ng kalinawan. Ang tanong ay hindi na tungkol kina Michael at Kathy. Ito ay tungkol sa kanya. Tungkol sa kung anong klase ng tao si Joseph Padua. Hapon na ng araw na yon, nagpaalam si Joseph na may pupuntahan lang. Nag-arkila siya ng taxi, hindi ginamit ang sariling sasakyan, at nagtungo sa isang pampublikong ospital sa kabilang dulo ng syudad. Isang lugar na malayo sa kanyang marangyang mundo. Mula sa pasilyo ng renal ward, sa likod ng isang malaking salamin, natanaw niya ang isang silid. Sa loob nakahiga ang isang katawang halos hindi na niya makilala. Payat maputla at nakakabit sa isang makinang umuugong. Ang dating malakas at mayabang na si Michael ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Walang nakapansin kay Joseph. Para sa mga nurse at doktor, isa lang siyang ordinaryong bisita. Pinanood niya ang kanyang kapatid sa loob ng ilang minuto. Nakita niya ang bawat hirap na paghinga. Nakita niya ang kawalan ng pag-asa sa mga matang nakapikit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit na kanyang inipon ay biglang naglaho. Wala na ang pagnanais ng paghihiganti. Wala na ang kasiyahang makita ang kanyang kaaway na nagdurusa. Ang nakita niya sa likod ng salamin ay hindi na ang halimaw na sumira sa kanyang buhay. Ang nakita niya ay ang kanyang kuya, ang batang lalaki sa kupas na litrato. Isang taong nagkamali, isang taong naligaw ng landas, ngunit isang tao pa ring naghihirap at nag-aagaw buhay. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan na palitan ng isang malinaw at hindi matitinag na desisyon. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa bintana. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi niya tinawagan si Kathy. Hindi niya tinawagan si Aling Luz. Hinahanap niya ang numero ng transplant coordinator ng ospital na nakapaskil sa pader.
Nang may sumagot sa kabilang linya, isang kalmado at matatag na boses ang kanyang binitiwan. "Magandang hapon po," sabi niya. "Nais ko po sanang magpasuri para maging isang potential organ donor." May sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Para po kaninong pasyente, sir?" Huminga ng malalim si Joseph. "Para po sa pasyenteng si Michael Padua." Ang mga sumunod na linggo ay nagdaan na parang isang panaginip para kay Joseph. Ang mga pagsusuri, ang mga panayam, ang mga walang katapusang papeles, lahat ay ginawa niya ng may tahimik na determinasyon. Gaya ng inaasahan, sa kabila ng lahat ng kanilang pagkakaiba, ang kanilang dugo ay nanatiling magkatugma. Siya ang perpektong donor. Isinagawa ang operasyon sa isang pribadong ospital sa ilalim ng pinakamahigpit na confidentiality na hiningi ni Joseph. Walang media, walang tsismis, walang sinumang nakaalam, maliban sa mga taong direktang kasangkot. Nagising si Joseph sa isang malinis at puting silid. Mayroon siyang naramdamang kirot sa kanyang tagiliran, isang paalala ng bahaging nawala sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, may isang kakaibang gaan, isang kapayapaang hindi niya pa naramdaman kailanman. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang mukha na kanyang nakita ay hindi ang kay Aling Luz, kundi ang kay Kathy. Nakaupo ito sa isang silya sa sulok ng silid, hindi gumagalaw, na para bang matagal na itong nagbabantay. Wala na ang desperasyon sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang damdaming hindi pa nakikita ni Joseph sa kanya dati, isang tahimik at malalim na paggalang. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Tumingin lang siya kay Joseph, at sa kanilang mga mata, isang buong aklat ng hindi nasambit na mga salita ang nabuksan at isinara. Pasasalamat, pagsisisi, pag-unawa. Makalipas ang 2 araw ng medyo malakas na si Joseph, isang nurse ang pumasok. "Sir Joseph, ang pasyente po sa kabilang kwarto, si Mr. Michael Padua, ay gising na po. Nais po sana kayong makausap kung okay lang po sa inyo." Tumango si Joseph. Dinala siya sa isang wheelchair patungo sa silid ni Michael. Ang kwarto ay mas malaki, ngunit ang pakiramdam ay mas mabigat. Nakaupo si Michael sa kanyang kama. Ang kulay ay nagsisimula nang bumalik sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang dating kayabangan ay wala na napalitan ng isang malalim na kahinaan at kahihiyan. Nang pumasok si Joseph, hindi makatingin ng diretso si Michael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa puting kumot na nakabalot sa kanyang mga binti. Katahimikan. Ang katahimikan ay bumasag lamang nang sa wakas ay nag-angat ng tingin si Michael. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi kayang pumatak. "Bakit?" Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang naglalaman ng lahat ng kanyang pagkalito, pagsisisi at pagtataka. "Bakit mo ito ginawa pagkatapos ng lahat?" Tumingin si Joseph sa kanyang kapatid. Hindi na niya nakikita ang isang kaaway o isang bayani. Ang nakikita niya ay isang tao lamang, kapwa biktima ng kanilang sariling mga kahinaan. "Hindi ko ginawa to para sa'yo," mahinahong sagot ni Joseph. Ang bawat salita ay pinili at may bigat. O mas tamang sabihin, hindi ko ginawa to para sa kapatid na naging ikaw ang taong sakim, ang taong mapagmataas. Huminga siya ng malalim. "Ginawa ko to para sa kapatid na dati ay ikaw. Ang kuya na nagturo sa aking magbisikleta. Ang kuya na kasama kong nangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Ginawa ko to para sa batang lalaki sa lumang litrato." Isang sandaling katahimikan ang muling namagitan bago niya idinugtong ang pinakamahalagang bahagi. "At higit sa lahat, ginawa ko to para sa taong gusto kong maging ako." Napatingin si Michael. Sa wakas ay naintindihan ang lalim ng sinasabi ng kapatid. "Hindi ito regalo, kuya," paglilinaw ni Joseph. "Huwag mong iisiping may utang ka sa akin. Ito ang huling pagbabayad. Bayad na ang utang ko sa nakaraan nating 3. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng sama ng loob. Ang kidney na nasa loob mo ngayon, iyan ang kabayaran
sa lahat ng iyon. Tumayo siya mula sa wheelchair. Dahan-dahan ramdam ang kirot ngunit determinado. Pantay na tayo ngayon. Malaya ka na sa akin at sa wakas, malaya na rin ako sa'yo. Doon naintindihan ni na Michael at Kathy ang tunay na kahulugan ng kanyang ginawa. Ito ay hindi isang gawa ng pagpapatawad na magbabalik sa kanilang pagsasama. Ito ay isang gawa ng pagputol, isang marangal at pangwakas na paghihiwalay. Wala ng pera, wala ng negosyo, wala ng pamilya. Sabi ni Joseph ang kanyang boses ay pinal at walang bahid ng galit. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay muli. Gamitin mo yan para maging isang mas mabuting tao. Iyan lang ang tanging bayad na hihingin ko. Tinalikuran niya sila at dahan-dahang naglakad palabas ng silid, hindi na lumingon pa. 6 na buwan ang lumipas, isang maaraw na umaga sa panaderya ni Joseph at Luz. Ang lugar ay puno ng buhay. Si Joseph ay nakikipaglaro sa anak ng isa sa kanyang mga empleyado. Habang tumatawa siya at itinaas ang bata, bahagyang umangat ang laylayan ng kanyang polo. Sa kanyang tagiliran, isang mahaba at maputing peklat ang nakita isang permanenteng mapa ng kanyang pinagdaanan, isang simbolo ng kanyang huling pagbabayad. Napansin niya si Aling Luz na nakangiti sa kanya mula sa counter. Sa tabi nito ay si Dr. Mia na kadarating lang para sa kanilang lingguhang pananghalian, ang kanyang tunay na pamilya. Ngumiti pabalik si Joseph, isang nangiting totoo payapa at higit sa lahat malaya. Hindi na siya binabagabag ng mga multo ng kahapon. Hindi na niya kailangang magpatawad dahil wala nang bigat na dapat patawarin. Nabayaran na niya ang lahat ng utang sa kanyang nakaraan, hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay mula sa dilim, si Joseph Padua ay tunay at ganap ng malaya.